Walang sinuman ang nakaisip na ang isang liblib na barangay sa kaloob-looban ng Mindanao, isang barangay na bawat umaga ay puno ng tunog ng mga batang nagtatakbuhan at usok mula sa mga kusina, ay magiging lupa ng kamatayan sa loob lamang ng ilang oras. Nang sumapit ang tanghali, bigla na lamang bumagsak ang lahat ng matatanda. Nakahandusay sila sa mga kalsada, sa bakuran ng mga bahay, at sa harapan ng kapilya. Walang dugo, walang sugat, walang bakas ng karahasan. Mga matitigas na katawan lamang na tila pinulot ng sabay-sabay ng hindi nakikitang kamay. Ang mas nakakatakot, lahat ng bata ay natagpo ang buhay pa. Nakatayo, litong-lito sa gitna ng lubos na tahimik na barangay. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang mga matatanda lamang ang naging biktima? Ito ba ay isang misteryosong salot, isang di nakikitang pag-atake, o isang bagay na mas malalim pa kaysa sa malawakang pagkamatay? Dumating ang mga pulis, ngunit ang kanilang natuklasan ay lalo lamang nagpakaba sa kanila. Walang lason, walang gas, walang palatandaan ng pangkukulam, tanging katahimikan na tila nagmamasid sa kanila. At nang halos walang pag-asa ang investigasyon, isang tao mula sa nakaraan ng barangay ang lumitaw dala ang isang lihim na hindi kailanman isinalay sa isalabas ng mundo, isang matandang pagkapuot. Isang ipinagbabawal na kasunduan at isang paghihiganti na tila naniningil lamang. Ang tanong, sino ba talaga ang pumatay sa isang buong barangay nang hindi man lang sila hinahawakan? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Pagkatapos, panoorin ang video hanggang sa matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay napakaraming aral at mahahalagang leksyon na maaari nating matutunan ng magkasama. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng salawat sa comment section. Ang gubat ng Mindanao ng umagang iyon ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Hindi nagpipiyok ang mga ibon, hindi gumagalaw ang mga dahon, at ang hangin ay nanatili sa pagitan ng mga higanting puno na tila ayaw gumalaw. Dalawang voluntaryo na nagmamaneho ng motor trail ay nagkatinginan nang pumasok sila sa isang makipot na daan patungo sa isang liblib na barangay na sinasabing nangangailangan ng tulong sa logistik. Ngunit pagdating nila sa natural na tarangkahan na nabuo mula sa malalaking puno, wala silang nakitang sumalubong. Walang residente ang tumakbo upang batiin sila. Walang naririnig na tunog ng mga batang naglalaro sa pulang lupa ng barangay. Walang anuman. Tanging katahimikan. Isang katahimikan na pumipiga sa kanilang tainga. Ipinarking nila ang motor, tinawag ang mga residente, ngunit walang sumagot. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa unang bahay at doon nila nakita ang tanawin na nagpatayo ng kanilang balahibo. Isang matandang lalaki ang nakahandusay sa tapat ng kanyang bahay. Nakadilat ang kanyang mga mata na nakatingin sa langit. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan na tila bigla na lamang bumagsak. Gayunpaman, hindi isang katawan ang nagpatindig ng kanilang balahibo. Nang lumakad sila sa pangunahing kalsada ng barangay, nakita nila ang marami pang dosenang matatanda na nakahandusay sa lupa, sa harap ng mga bahay, sa gitna ng kalsada, malapit sa poso, sa paligid ng kapilya. Lahat ay nasa iba't ibang posisyon, ngunit lahat ay nasa parehong kalagayan, hindi gumagalaw, walang buhay at walang sugat. Walang ni isang sugat. Walang dugo, walang pasa, walang tanda ng paglaban, walang bakas ng pag-atake. Tila ang buong barangay ng matatanda ay sinakmal ng isang hindi nakikitang bagay at sabay-sabay na pinatumba ang lahat ng katawan. Ang unang tanong ay lumitaw, sumasakit sa kaisipan, paano kaya namatay ang lahat ng matatanda ng sabay-sabay nang walang ni isang tanda ng karahasan? Ano ang nangyari sa kanila at sino o ano ang kayang pumatay nang hindi man lang humipo? Ang unang voluntaryo ay napahawak sa kanyang hininga nang dumampi ang kanyang mga paa sa lupa. Bawat katawan na nilalagpasan ay nagdaragdag sa bigat ng takot. Tinatawag-tawag nila ang mga pangalan ng may nanginginig na boses, umaasa na may buhay pa, ngunit kinakabahan na baka wala na. Ngunit mula sa isa sa mga bahay kubo na kalahating bukas ang pinto, narinig ang mahinang iyak. Isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ng pinto. Sobrang nanginginig ang kanyang katawan. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Nang lapitan siya ng mga voluntaryo, niyakap ng bata ang kanilang mga binti habang humihikbi ng husto. Sa likod niya, dalawa pang bata ang lumabas na parehong takot. Sila lamang ang tanging buhay. Nang tanungin, isang pangungusap lamang ang nasabi ng bata ng paulit-ulit.
Isang pangungusap na nagpahirap sa mga voluntaryo na lumunok. Sabay-sabay silang bumagsak na parang tinangay ng hangin. Hangin? Anong klaseng hangin ang kayang pumatay sa mga matatandang tao nang ganoon kabilis ngunit hahayaan ang mga bata na manatiling buhay? Ang tanong na iyon ay nagsimulang gumambala sa mga voluntaryo. Kinontak nila ang pulis. Ngunit kahit naputol-putol ang signal ng radyo sa gitna ng gubat, naramdaman nila ang isang bagay na mas madilim pa kaysa sa isang kalamidad. Naramdaman nila ang di pangkaraniwan. Isang bagay na parang di nakikitang mata ang nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Tila ang barangay na iyon ay hindi lamang namatay, kundi naghihintay din ng isang taong magbubunyag kung sino ang pumatay dito. At ang pinakamalaking tanong ay nagsimulang lumitaw sa kanilang isip. Ito ba ay isang malawakang pagpatay na binuo ng napakalinaw? O ito ba ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham ng tao? Nang magsimulang umalinggaw ang tunog ng helikopter ng pulis sa langit. Isang itim na ibon ang biglang lumipad sa ibabaw ng barangay na may malakas na hiyaw, isang masamang tanda na tila nais sabihin na ang kanilang natuklasan ng araw na iyon ay simula pa lamang ng isang misteryo na mas nakakatakot. Nang dumating ang pulis kasama ang medical at forensic team, agad silang naglagay ng tape sa paligid ng barangay. Ngunit kahit na may dose-dosenang opisyal, ang kapaligiran ng barangay ay nanatiling walang laman. Sobrang walang laman para sa isang trahedya na ganito kalaki. Ininspeksyon ng mga forensic officer ang bawat katawan. Lahat ay may isang pagkakapareho. Walang panlabas na sugat, walang laso na mabilis na nakita. Walang kakaibang mansa, walang likido sa bibig o ilong. Bigla na lamang tumigil ang puso. Tila ang kanilang buhay ay pinutol na parang ilaw na namatay. Paano namatay ang isang buong barangay nang walang ni isang tanda ng paglaban? Bakit hindi naapektuhan ang mga bata? Ano ang kalaban, tao o isang bagay na lampas sa pag-unawa? Habang ang forensic team ay nagsasagawa ng karagdagang pagsusuri, sinimulan ng pulisya ang paghahanap sa bawat bahay. Walang mga palatandaan ng bulok na pagkain o laso na inumin. Walang kakaibang lalagyan na maaaring may gas. Walang natagpo ang armas. Walang bakas ng ritual. Walang bakas ng paa ng iba. Lahat ay normal. Isang normalidad na nakakatakot. Isang opisyal ang mahinang nagsabi, ito ay hindi ordinaryong pagpatay. Tila may isang bagay na kumuha sa kanila sa isang segundo. Ito ba ay isang bihirang sakit, biolohikal na lason, o pag-atake ng sandatang kemikal? Mabilis na umiling ang forensic doctor. Hindi, walang indikasyon ng kemikal na lason, walang pinsala sa organ. Isang maliit na bata, isang saksi na nananatili pa ring trauma, ang biglang nagsabi, may naririnig na bulong. Tapos sabay-sabay bumagsak ang lahat ng matatanda. Bulong? Anong klaseng bulong ang kayang pumatay? Nagsimulang mapagtanto ng pulisya na hindi sila nakaharap sa isang konvensyonal na pagpatay. Sila ay nakaharap sa isang bagay na lampas sa lohika ng tao. Isang pulis na komandante ang humingi ng mapa ng barangay. Tiningnan niya ang lokasyon ng mga bahay, ang direksyon ng hangin, at ang posisyon ng mga bangkay. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon, sa hilagang kanluran patungo sa kalapit na barangay na kilala sa pagiging sarado at bihirang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang barangay na iyon ay may madilim na kasaysayan. May mga alitan sila sa biktima na barangay. Mga kwento tungkol sa black magic na ipinasa lamang sa mga matatanda ng nayon, at mga tsismis na ang kanilang matatanda ay sumumpa na kukunin ang buhay ng buong barangay kung lalabagin nila ang kasunduan. Totoo ba ang sumpa na iyon? Posible bang ang matandang paghihiganti ay naging malawakang pagpatay? Posible bang may isang taong nagtataglay ng mystical na lason na gumagana ng walang bakas? Nagsimulang magtaka ang pulisya kung nakaharap sila sa isang kalaban na hindi mahuhuli ng posas. Isang kalaban na hindi mainteroga. Isang kalaban na hindi nakikita ng mata, ngunit ang investigasyon ay kailangan pa ring magpatuloy. Nagpasya ang pulis na magpanggap at pumasok sa kalapit na barangay. Kailangan nilang malaman kung ang matatanda ng barangay ay talagang may motibo at kakayahang pumatay sa isang buong barangay sa napakatahimik at perpektong paraan. Bago umalis, mahinang sinabi ng komandante ng pulisya sa kanyang koponan, kung ito ay talagang pagpatay, maaaring hinahabol natin ang isang taong hindi kayang tapatan kahit ng agham ng medisina.
Ang huling tanong ay nakabitin sa tahimik na barangay na iyon na nagparamdam ng lamig sa kanilang buto. Kung ang matatanda ng barangay ay may kapangyarihang pumatay sa isang buong barangay gamit lamang ang di nakikitang lason, ano ang pumipigil sa kanila na pumatay sa ibang mga barangay? At papunta ba ang pulisya sa isang barangay o direkta silang naglalakad sa isang bitag na inihanda ng isang taong hindi lamang matalino kundi nakamamatay din? Kumilos ang koponan ng pulisya ng gabing iyon. Ang gubat ng Mindanao ay tila isang itim na higante na natutulog. Ngunit bawat dahon na gumagalaw ay tila nagbabala sa kanila ng isang bagay. Ang misyon ng pagpapanggap na ito ay hindi ordinaryong pagpapanggap. Kailangan nilang pumasok sa kalapit na barangay na kilala sa pagiging sarado, misteryoso, at may sinaunang tradisyon na hindi kailanman ibinahagi sa labas ng mundo. Sa barangay na iyon, sabi ng mga kalapit na residente, ang matatanda ng barangay ay isang lubos na iginagalang at kinatatakutang figura. Ang paglalakad patungo sa kalapit na barangay ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Tila ang lupa na iyon ay may taglay na alaala ng libu-libong taon ng kadiliman at ngayon ay nakatingin sa koponan ng pulisya na may di nakikitang mata. Bawat hakbang ay nagpapalitaw ng mga tanong na nakabitin sa kanilang isipan. Totoo ba na ang malawakang pagpatay ay ginawa ng isang tao mula sa barangay na ito? Paano gumagana ang mystical na laso ng napakabilis at tumpak? At kung ang matatanda ng barangay ay talagang may papel, paano sila haharapin ng pulisya? Nang pumasok ang undercover team sa barangay, agad nilang naramdaman ang kakaibang kapaligiran. Walang ilaw ng lampara, tanging maliliit na sulo sa harap ng mga bahay, walang tunog ng mga residente, tanging ang tunog ng mga kahoy ng bahay na iniihip ng hangin. Ang pinakanakapansin ay walang ni isang hayop na gumagala, tahimik. Sobrang tahimik para sa isang barangay na sinasabing may nakatira pa. Ang mga mata ng mga residenteng dumadaan ay nakatingin sa kanila ng walang kurap. Mga blangkong tingin, malalim, nakakapangilabot na tila kayang basahin ang lahat ng intensyon. Isa sa mga pulis na nagpapanggap bilang mga ngalakal ang mahinang bumulong, alam nila na hindi tayo taga rito. Ngunit paano nangyari iyon? Napakalinis na ng kanilang pagpapanggap. Nagdala sila ng paninda, nakasuot ng gusgusin, at nagsalita gamit ang lokal na accent. Gayunpaman, ang mga tingin ng mga residente ay tila mga kutsilyo na humuhubad sa kanilang kaluluwa. Pagkatapos ay pumasok ang pulisya sa isang maliit na tindahan na mukhang marumi. Ngumiti ng tipid ang may-ari ng tindahan, isang ngiti na hindi nagpapakita ng pagiging palakaibigan, kundi isang ngiti na tila may alam na hindi nila dapat malaman. Saan kayo galing? Tanong ng may-ari ng tindahan ng mahina na tila bumubulong. Maingat na sumagot ang nagpapanggap na pulis, mula sa itim na ilog, gusto naming mga lakal. Tumango lamang ang may-ari ng tindahan, ngunit hindi inalis ang kanyang tingin. Nagtanong din ang mga nagpapanggap sa kanilang isip. Naghihinala ba sila? Posible kayang mayroon ng nagsabi sa kanila? At alam ba ng matatanda ng barangay ang kanilang pagdating? Matapos silang umupo ng sandali, narinig nila ang usapan ng dalawang residente sa sulok ng silid. Mahina ang kanilang boses, ngunit sapat na malinaw para sa pulisya na marinig, tapos na ang katabing barangay. Tapos na? Paano? Napatay. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang pangungusap na iyon ay tila isang signal na alam ng barangay na ito ang isang bagay, o sila mismo ay bahagi ng mga may sala. Nang gabing-gabi na, isang mahinang tunog ng gong ang narinig mula sa direksyon ng kapilya. Malalim at mabigat ang tunog na iyon na parang tawag sa ritual. Huminto ang lahat ng residente sa kanilang ginagawa at lumakad patungo sa tunog na iyon. Walang nagsasalita, walang tumatawa, walang batang tumatakbo. Lahat ay gumagalaw na parang mga katawan na kinokontrol ng isang hindi nakikitang bagay. Sumunod ang koponan ng pulisya mula sa malayo. Nakita nila ang mga residente na nakaupo ng bilog. At sa gitna ng bilog na iyon ay nakatayo ang matanda ng barangay, isang matangkad na matandang lalaki na may mahabang puting buhok at isang pares ng mata na naglalabas ng aura na mahirap ilarawan. Hindi lamang matalas, kundi tila direktang nakatingin sa puso ng isang tao. Ang tingin ng matanda ay tila tumatago sa dilim na tila may hinahanap siya o isang tao. Nagtanong ang pulisya sa kanilang sarili, hinahanap ba niya kami? Alam ba niya kung sino ang dumating ng gabing ito? Posible kayang may kapangyarihan ang matanda na hindi taglay ng ordinaryong tao.
Nang muling kalabugin ang gong, ang hangin sa paligid ay tila nagbago, mas malamig, mas mabigat. Tila may hindi nakikitang presyon na pumipiga sa dibdib ng mga pulis. Nagsimula ang ritual at sa gitna ng ritual na iyon, binigkas ng matanda ng barangay ang isang pangungusap na halos ikinamatay ng puso ng mga pulis. Ngayong gabi, darating ang mga taksil. Mga taksil? Anong taksil? Mga taksil. Para ba iyon sa kanila? Walang gumalaw, walang bumulong, ngunit ang mga mata ng mga residente ay agad na bumaling sa pinagtataguan ng mga pulis. Nahuli na ba sila? Itinaas ng matanda ng barangay ang kanyang kamay at nagsabi, ngayong gabi, ipapakita ng mga tagapagbantay na espiritu kung sino ang hindi nararapat sa lupaing ito. Agad na umikot ang malakas na hangin sa gitna ng kapilya. Isa-isang namatay ang mga sulo. Bumalot ang kadiliman sa buong barangay, isang kadiliman na hindi lamang pagkawala ng ilaw, kundi tila isang bagay na buhay, isang bagay na gumagalaw sa pagitan nila. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ba ay isang ordinaryong ritual o ito ba ang paraan ng matanda ng barangay upang makita ang mga dayuhan na palihim na pumasok? Nagsimulang maramdaman ng mga pulis na ang gabing iyon ang pinakamapanganib na gabi sa kanilang buhay. Nang tuluyang mamatay ang mga sulo, nilamon ng dilim ang buong barangay. Walang ilaw, walang buwan, walang bituin. Tila pati ang kalangitan ay nakapikit habang isinasagawa ang ritual. Ang pulisya ay naririnig lamang ang regular at sabay-sabay na paghinga ng mga residente na parang nagsasagawa ng isang walang tunog na orasyon. At mula sa gitna ng bilog, dahan-dahang lumitaw ang boses ng matanda ng barangay na tila umalingaw mula sa isang lugar na mas malalim pa kaysa sa pisikal na espasyo. Isang barangay ang nawasak. Dahil tumanggi silang sumunod sa dapat nilang sundin. Napahawak sa hininga ang mga pulis. Ang mga salitang iyon, hindi ba iyon ang motibo? Hindi ba iyon tumuturo sa malawakang pagpatay? Nagpatuloy ang matanda ng barangay, nilabag nila ang kasunduan ng mga ninuno at dumating na ang mga kahihinatnan nito. Anong kasunduan? Bakit kailangan mamatay ang buong barangay? Bakit ang mga matatanda lang? Bakit hinayaan ang mga bata na mabuhay? Bahagi ba ang lahat ng iyon ng mga patakaran na hindi nila naiintindihan? Biglang tumayo ang isang babae mula sa barangay. Matanda, sinabi nila na darating ang pulis. Sinabi nilang hindi maitatago ang pagpatay na iyon. Tipid na ngumiti ang matanda, isang ngiti na sobrang kalmado para sa isang taong inaakusahang pumatay sa isang buong barangay. Pulis, mahina niyang sabi. Hindi makikita ng pulis kung ano ang hindi pinahihintulutan. Banta ba iyon? May paraan ba ang matanda ng barangay upang alisin ang ebidensya? O may kakayahan ba siya na hindi maipaliwanag ng agham? Naramdaman ng mga nagpapanggap na pulis ang paninindig ng kanilang balahibo. Bawat salita ng matanda ay tila karayom na tumutusok sa kanilang katahimikan. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Sa isang saglit, lumakas ang hangin. Ngunit hindi natural na hangin. Ang hangin na iyon ay tila nagmula sa lupa. Umakyat ito, umikot at huminto mismo sa harap ng mga pulis. Eksakto sa pinagtataguan nila. Ang hangin na iyon ay tila nagtuturo. Sabay-sabay na lumingon ang mga residente. Ngayon, daan-daang mata ang nakatingin direkta sa mga pulis. Paano nalaman ng hangin ang kanilang pinagtataguan? Nagkataon lamang ba ito o talagang alam ng matanda kung sino ang dumating sa kanyang barangay ngayong gabi? Muling nagsalita ang matanda. Napakahina na ngayon ng kanyang boses ngunit malinaw na naririnig ng lahat. Mga taksil. Ipakita ang inyong mga mukha. Halos sumigaw ang isang pulis nang maramdaman niyang tila may humipo sa kanyang liig. Hindi kamay ng tao, kundi parang mabigat at malamig na hininga. Dahil nahuli sila, walang ibang pagpipilian ang pulisya. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan nang nakataas ang mga kamay upang hindi magsimula ng karahasan. Gayunpaman, sa halip na magulat o magalit, nanatili lamang tahimik ang mga residente. Sobrang tahimik. Sinabi ng matanda habang papalapit sa kanila, gusto ninyong malaman ang katotohanan, kaya kailangan ninyong maglakas loob na pakinggan ito. Ngunit sigurado ba kayong handa na kayo? Maraming naghahanap ng katotohanan, namamatay bago pa man nila ito matagpuan. Pag-amin ba ito? Naghahanda ba ang matanda na ibunyag kung paano niya pinatay ang isang buong barangay? Lalong lumapit ang matanda,
naglalabas ng kakaibang ilaw ang kanyang mga mata at bumulong siya, hindi ko sila pinatay. Natigilan ang mga pulis. Kung hindi siya, sino kung gayon? O laro lamang ba ito ng mga salita? Nagpatuloy ang matanda, binuksan ko lang ang daan para sa kung ano ang kanilang sariling tinawag. Anong ibig sabihin yan? Sino sila? Ano ang tinawag? At paano nito napatay ang mga matatanda lamang? Yumuko ang matanda na tila may pinakikinggan na walang ibang nakarinig. Pagkatapos ay nagsabi siya, kung gusto ninyo ang katotohanan, sumunod kayo sa akin. Sa isang kumpas ng kamay, binuksan ng mga residente ang daan. Wala nang pagpipilian ang pulisya kundi sumunod. Lumakad sila patungo sa pinakamalaking bahay kubo sa barangay, ang bahay ng matanda. Doon, kusang bumukas ang isang silong. Mula sa loob, lumabas ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng insenso. Naramdaman ng mga pulis na nanindig ang kanilang balahibo. Nang bumaba sila, nakakita sila ng isang bagay na nagpatigagal sa kanila. Mga sinaunang simbolo ang nakaukit sa lupa, isang malaking bilog, mga linyang magkakaugnay, at isang inskripsyon na nagsasabing, ang mga matatanda lamang ang tatanggap ng parusa. Ano ang ibig sabihin ng inskripsyong iyon? Bakit ang mga matatanda lamang ang naging biktima? Ito ba ay isang ritual ng paghihiganti? O bahagi ba ito ng isang madilim na kasunduan? Lumingon ang matanda at nagsabi, ito ay simula pa lamang. Natanto ng mga pulis ang isang bagay, hindi lamang sila nag-imbestiga ng pagpatay. Nag-iimbestiga sila ng isang bagay na nagaganap na matagal na bago pa sila ipanganak. At ang kanilang kalaban ay hindi lamang isang matanda, kundi isang bagay na mas matanda pa kaysa sa barangay na iyon. At sa likod ng dilim ng silong na iyon, tila may isang bagay na naghihintay sa kanila upang lumakad ng mas malalim. Ang silong na iyon ay tila mas malamig kaysa sa hangin ng gabi sa Mindanao. Tila hindi lamang lupa ang pader nito, kundi pati na rin ang katahimikan na daan-daang taon na ang tanda. Nanginginig ang ilaw ng parol sa kamay ng mga pulis, sumasalamin ang mahahabang anino na gumagalaw na parang gustong magsalita. Nakatayo ang matanda ng barangay sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay nililiwanagan ng pulang ilaw mula sa nasusunog na insenso. Ang mga sinaunang simbolo na nakikita ay tila pumipintig na parang buhay. Naramdaman ng mga pulis na nahihigop sila sa mga misteryosong bilog na iyon. Dahan-dahang nagsalita ang matanda. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa loob ng maliit na silid na iyon. Gusto ninyong malaman kung paano namatay ang isang buong barangay ng walang tunog, walang sugat, walang bakas. Nagkatinginan ang mga pulis. Ito ang sandali na kanilang hinihintay at kinatatakutan din. Ang sagot na iyon ay maaaring magbunyag ng malawakang pagpatay o magbukas ng isang bagay na mas madilim pa kaysa sa krimen ng tao. Itinaas ng matanda ang isang maliit na bote na naglalaman ng itim na likido. Ito ang tinatawag ninyong lason, anya. Ngunit hindi ninyo ito matatagpuan sa anumang laboratorio. Ito ay hindi lason. Ito ay sumpa. Isang sumpa na minana mula sa kanilang mga ninuno. Sumpa. Anong klaseng sumpa ang kayang pumatay sa mga matatanda lamang? Nagpatuloy ang matanda, sa mundong ito ay maraming bagay na hindi maipaliwanag ng inyong agham. May agham na walang iniiwan na bakas dahil hindi ito nagmula sa inyong mundo. Nagsimulang manginig ang mga pulis. Hindi sila naniniwala sa black magic. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ng matanda, kalmado, may kumpiyansa, tila alam niya ang katotohanan na matagal nang itinago ng mundo na nagparamdam sa kanila na pagdudahan ang hangganan ng lohika. Tiningnan ng matanda ang mga simbolo na sumasakop sa sahig ng barangay, mahina niyang sabi, matagal nang nilabag ng barangay na iyon ang pangako. Anong pangako? Kanino? Bakit hindi kasama ang mga bata sa mga biktima? Sumagot ang matanda na tila binabasa ang kanilang isipan. Ang ritual ng proteksyon ng mga ninuno ay para lamang sa mga bata. Nilabag ng mga matatanda ang pangako at kapag may nagpasya na lumabag sa pangako ng mga ninuno, mawawala ang kanilang tagapagtanggol. Sila mismo ang tumawag sa kamatayan. Natigilan ang mga pulis. Totoo bang gumawa ng isang bagay ang barangay na iyon na nagdulot upang maging aktibo ang sumpang ito o pagpapatunay lamang ba ito sa malawakang pagpatay? Lumapit ang matanda. Mas matanda ang kanyang mukha kaysa dati. Tila bawat salita na kanyang sinasabi ay nagtatago ng bigat ng nakaraan.
Iniisip ninyo na ito ay pagpatay, ngunit nagkakamali kayo. Ito ay parusa. Parusa ng sino? Ng matanda, ng mga ninuno, o ng isang hindi nakikitang bagay? Naglakas loob ang mga pulis na magtanong, ano ang patunay na totoo ang sumpa na iyon? Ngumiti ang matanda pagkatapos ay hinipan ang kandila sa sulok ng silid. Agad na nagbago ang buong silid, tila may pumipiga. Umikot ang malamig na hangin ng walang pinagmulan. Mahinang nanginginig ang mga simbolo sa lupa. Pagkatapos ay narinig ang bulong. Ang bulong na iyon ay hindi nagmula sa isang tao, hindi mula sa isang partikular na direksyon. Ang tunog ay nagmula sa lahat ng dako at mula sa loob ng kanilang sariling ulo. Taksil, kamatayan, pangakong binali. Tinakpan ng mga pulis ang kanilang tainga, ngunit hindi nawala ang bulong. Sa halip, lalo itong lumilinaw, tunog ba iyon ng tao o isang bagay na mas matanda, mas madilim? Sinabi ng matanda ng may mabigat na boses, iyon ang kanilang boses. Ang boses ng mga kaluluwa ng barangay na inyong hinahanapan ng sagot. Lumunok ang mga pulis. Ibig bang sabihin ay narito pa rin ang mga biktima? Nagsisikap pa ring magparating ng isang bagay. Itinuro ng matanda ang malaking bilog sa sahig. Hindi sila namatay ng ordinaryo. Hindi sila pinatay ng kamay ng tao. Sila ay kinuha ng kung ano ang kanilang minsan ng nilait. Ito ay lalong hindi makatuwiran o labis na makatuwiran sa mundo na hindi nila kailanman naunawaan. Pagkatapos ay binuksan ng matanda ang isang lumang balumbo ng tela mula sa isang lumang drawer. Sa loob ay may mapa ng 2 barangay at isang inskripsyon. Sino man ang magtaksil sa kaugalian, ang kaugalian na iyon ang sisira. Ang kaugalian ay kumakain ng tao. Ganoon ba talaga kalupit ang kasunduan ng kanilang mga ninuno? O ginagamit lamang ba ng matanda ng barangay ang paniniwala na iyon bilang sandata? Hindi na alam ng mga pulis kung ano ang mas nakakatakot. Ang matanda na may hawak na bote ng mystical na lason o ang posibilidad na may isang kapangyarihan na talagang gumagana sa likod ng trahedya. Pinatay ng matanda ang insenso, isinara ang balumbo ng tela at nagsabi, hindi ko kagagawan ang kamatayan na iyon. Ngunit alam ko kung paano ito nangyari at alam ko kung sino ang nagbangon ng sumpa na iyon. Napahawak sa hininga ang mga pulis. Sino? Matulis na tiningnan ng matanda. Isang tao mula sa inyong barangay. Barangay namin? Ibig bang sabihin ay ang barangay ng Indonesia o ang barangay na biktima sa kapitbahay? Hindi ang barangay na ito. Itinuro ng matanda ang sahig. Nagulat ang mga pulis. Ang barangay ng matanda? Anya, isang tao mula sa barangay na ito ang tumawag sa sumpa na iyon. Hindi ako. Kung hindi ang matanda, sino sa mga residente ang nagbangon ng sumpang pumatay sa marami? Isang pangungusap lamang ang sinagot ng matanda. Nasa atin siya. Nang marinig ang sinabi ng matanda, nagulat ang mga pulis. Tumingin sila sa paligid ng silid, tila may isang tao na lilitaw mula sa dilim. Gayunpaman, ang silid ay naglalaman lamang sa kanila at sa matanda ng barangay. Kung totoo ngang naroon ang salarin, ibig bang sabihin ay may isang tao na nagmamasid mula sa malayo. Binuksan ng matanda ang pinto ng silong at sinenyasan sila na lumabas. Ang gabi sa barangay na iyon ay tila mas malamig. Ang manipis na usok mula sa gubat ay lumulutang-lutang na parang hamog. Wala na ang mga residente ng barangay. Tila sila ay naglaho pagkatapos ng ritual. Muling nagsalita ang matanda, hindi kayo ligtas dito. Pinigilan ng mga pulis ang kanilang sarili na hindi mapikon. Bakit hindi ligtas? Kung narito ang salarin sa barangay na ito, kailangan naming hanapin siya. Umiling ang matanda. Ang taong iyon ay hindi lamang isang ordinaryong residente. May kakayahan siyang makipag-ugnayan sa ibang mundo. Siya ang tumawag sa sumpa upang patayin ang kalapit na barangay. Sino ang kayang tumawag ng sumpa? Paano? Ano ang kailangan? Patuloy na nagtanong ang mga pulis, ngunit hindi direktang sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa mga bahay ng mga residente. Sinundan siya ng mga pulis. Ang unang bahay na kanilang pinasukan ay walang laman, ang pangalawang bahay ay walang laman, ang pangatlong bahay ay walang laman din saan napunta ang lahat ng residente. Umiiwas ba sila sa matanda? O alam na ba nila na nag-iimbestiga ang pulisya?
O ang mas nakakatakot, naghahanda ba ang mga residente ng isang bagay? Biglang may nakita ang isa sa mga pulis na mabilis na gumagalaw na anino sa pagitan ng mga puno. Nang ituro ang parol doon, wala siyang nakita. Iyon ba ay isang residente? Tanong ng isang pulis. Umiling ang matanda, hindi, iyon ay ang mga tagapagbantay ng gubat. Lumalabas lamang sila kapag may hindi balanse. Hindi balance? Anong ibig sabihin ng hindi balanse? Ang malawakang pagkamatay ba ay nagdulot ng pagkagambala sa balanse ng mundo ng espiritu? Nagsimulang mangamba ang mga pulis. Bawat salita ng matanda ay lalong nagdadala sa kanila sa isang mundo na lampas sa lohika. Inakay sila ng matanda patungo sa kapilya. Doon ay mayroong kahoy na tabla na may nakaukit na mga pangalan ng mga residente. Napansin ng mga pulis ang isang kakaibang bagay. May isang pangalan na nakaukit ng napakalalim. Mas malalim kaysa sa iba pang mga pangalan. Ang pangalan na iyon ay Jegar. Tinitigan ng matanda ang pangalan na iyon ng may malungkot na mata. Siya ang salarin. Sino si Jegar? Bakit mas malalim ang pagkakaukit ng kanyang pangalan? Ito ba ay tanda na siya ay pinandidirihan o tanda na mayroon siyang tiyak na kapansanan? Ipinaliwanag ng matanda, si Jegar ay isang residente ng barangay na ito na uhaw sa kapangyarihan. Natutunan niya ang black magic mula sa labas ng gubat. Nagkaroon siya ng alitan sa katabing barangay. At matapos halos magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga barangay. Sumumpa siya na ipaparamdam sa kanila ang pagdurusa. Kaya, siya ang tumawag sa sampang pumatay? Tumango ang matanda. Ginamit niya ang madilim na kaalaman na hindi dapat hawakan ng tao. Kung totoo ngang si Jegar ang salarin, bakit hindi siya pinigilan ng matanda ng barangay? Hindi ba kayang labanan ng matanda ang black magic na iyon? Sumagot ang matanda ng may pagod na boses. Ang agham na kanyang tinawag ay hindi agham ng tao. Hindi ko siya mapipigilan. Naramdaman ng mga pulis ang malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Kung kayang tumawag ni Jegar ng kapangyarihan na pumapatay sa isang buong barangay gamit lamang ang kanyang kagustuhan, nasa barangay pa ba siya o tumakas? Mas nakakatakot. Nagpaplano ba siya ng susunod na pagpatay? Huminga ng malalim ang matanda. Hindi umalis si Jegar. Narito pa rin siya. Mabilis na lumingon ang mga pulis sa kaliwa at kanan. May hawak silang armas, ngunit ang armas na iyon ay tila walang silbi laban sa isang bagay na hindi nakikita o nahahawakan. Itinuro ng matanda ang direksyon ng gubat. Nagtatago siya doon. Ngunit huwag ninyong isipin na mahuhuli ninyo siya na parang ordinaryong kriminal. Nagtanong ang mga pulis, ano ang dapat naming gawin? Tiningnan ng matanda ang kanilang mga mata isa-isa. Kailangan ninyong makita mismo kung paano gumagana ang sumpa na iyon. Kailangan ninyong harapin si Jegar. Ngunit tandaan, kung tatawagin niya ang kanyang kapangyarihan, maaaring hindi na kayo makabalik. Ito ba ay digmaan laban sa tao o digmaan laban sa isang bagay na mas madilim pa kaysa sa gabi? Binigyan sila ng matanda ng isang maliit na supot na naglalaman ng puting pulbos. Ito ay magpoprotekta sa inyo pansamantala. Ngunit pansamantala lamang. Pansamantala lamang. Gaano katagal? 5 minuto, 5 oras, 1 araw. Hindi sumagot ang matanda. Ang gubat sa harap nila ay tila isang madilim na bibig na handang lumunok sa sinuman na maglakas loob na pumasok. At ngayon, kailangan pumasok ang pulisya doon upang hanapin si Jegar, upang hanapin ang katotohanan, upang hanapin ang hustisya para sa isang buong barangay na namatay ng walang tunog. Ngunit ang huling tanong ay nakabitin na parang kutsilyo sa langit. Handa ba silang harapin ang isang bagay na hindi tao o naglalakad ba sila patungo sa kanilang sariling kamatayan? Ang gubat ng Mindanao ng gabing iyon ay hindi na lamang isang gubat. Tila ang mga puno ay naging mga nilalang na buhay na nagbabantay sa bawat hakbang ng mga pulis. Ang manipis na hangin ay humahampas sa mga dahon na may tunog na parang bulong ng tao, na nagparamdam sa sinuman na may isang hindi nakikitang bagay na sumusunod sa kanila. Ang mga parol na dala nila ay kumikislap-kislap na tila gustong mamatay, ngunit pinipilit na manatiling buhay ng pagkatakot na nakabitin sa hangin. Lumakad sila ng dahan-dahan, sinusundan ang malabong bakas na itinuro ng matanda ng barangay kanina. Ang puting pulbos sa maliit na supot na ibinigay ng matanda ay nagsimulang maglabas ng kakaibang amoy,
amoy ng basang lupa na hinaluan ng metal at isang bagay na parang insenso. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang amoy na iyon ay nagbigay ng lamig at init ng sabay. Isang palatandaan na pumapasok sila sa hangganan na hindi naganap na mundo ng tao. Habang papalalim ang kanilang pagpasok, lalong naramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa loob ng gubat na iyon. Ang mga puno ay tila masiksik, mas madilim. Walang tunog ng hayop. Walang kuliglig, wala ring tunog ng nabaling sanga. Ang gubat na karaniwang puno ng buhay ay ngayon ay tila patay o pinipigilan ang hininga. Totoo bang nagtatago si Jegar sa ganitong lugar? Paano kayang mabuhay ang isang tao sa gitna ng gubat na ayaw sa buhay? O hindi lamang siya nagtatago, kundi naghihintay din sa kanilang pagdating. Huminto sila nang may makita sa lupa. Maliit na bilog na nabuo mula sa mga itim na bato. Sa gitna ng bilog na iyon ay may bakas ng abo, tila bakas ng ritual. Bumulong ang isang pulis, mainit pa ito. Nasa dito pa lang ba si Jegar o nasa paligid pa rin sila, nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Biglang mula sa malayo ay narinig ang tunog ng tungkod na tumatama sa lupa. Mahina, pagkatapos ay lalong lumakas, lalong lumapit. Tok to tok tok. Naging alerto ang mga pulis. Ang mga armas ay nakaturo sa lahat ng direksyon, ngunit ang tunog na iyon ay tila nagmumula sa lahat ng dako ng sabay-sabay na nagpapahirap sa kanila na tukuyin ang pinagmulan nito. Tok to tok tok. Biglang huminto ang tunog, bumaba ang katahimikan na parang itim na tela na bumabalot sa mundo. Itinaas ng isa sa mga pulis ang parol at sa likod ng mga puno ay nakita nila ito, isang matangkad at payat na anino ng tao na nakatayo ng tahimik. Tila isang estatwa, tila naghihintay. Jegar, bulong ng isang pulis. Hindi gumalaw ang anino, ngunit kumislap muli ang parol at naglaho ang figura. Si Jegar ba talaga iyon? Paano siya naglaho ng walang tunog? At kung hindi iyon tao, anong nilalang ang naglalaro sa kanila? Pagkatapos ay naglabas ng ibang tunog ang gubat, tunog ng mahaba at mabigat na paghinga. Ang tunog na iyon ay hindi tao, hindi hayop. Ang tunog na iyon ay tila hininga mismo ng gubat. Nagsimulang umatras ang mga pulis. Ang puting pulbo sa supot ay nagsimulang manginig na parang tinamaan ng hindi nakikitang daloy ng enerhiya. Sinabi ng matanda ng barangay na ang pulbos na iyon ay pansamantalang proteksyon lamang. Gaano katagal ang panahong iyon? Titigil ba ang proteksyon na iyon sa gitna ng kanilang paghahanap? At ano ang mangyayari kung mawala ang proteksyon na iyon habang nasa loob pa rin sila ng gubat? Sa gitna ng lalong lumalalim na takot, bigla silang nakakita ng isang maliit na ilaw sa kalaliman ng gubat, ilaw ng parol. Si Jegar ba iyon? O isang bitag? Nagpasya ang mga pulis na sundan ang ilaw na iyon. At nang hindi nila namamalayan, may isang bagay na sumusunod sa kanila mula sa likod. Ang ilaw ng parol na iyon ay dahan-dahang gumagalaw na parang gumagabay. Ngunit sa tuwing bumibilis ang takbo ng mga pulis, lumalayo ng bahagya ang ilaw na iyon. Tila gusto silang panatilihing sumusunod, ngunit hindi masyadong malapit na parang pain. Gusto ba ni Jegar na dalhin sila sa isang partikular na lugar, isang ipinagbabawal na lugar, isang lugar kung saan niya tinawag ang sumpa na pumatay sa isang buong barangay? Naglakas loob ang mga pulis. Kailangan nilang malaman. Kailangan nilang makita mismo kung paano nagsimula ang sumpa. Ngunit nang lumapit sila sa ilaw na iyon, huminto ang parol sa harap ng isang higanteng puno. Ang puno na iyon ay may ugat na kasing lapad ng katawan ng tao at ang puno nito ay nababalutan ng kakaibang mga ukit. Ang mga ukit na iyon ay hindi likha ng kalikasan, kundi likha ng tao. O isang bagay na sumusubok na gayahin ang tao. Natanto ng mga pulis ang isang bagay. Ang mga ukit na iyon ay katulad ng mga simbolo sa silong ng matanda ng barangay. Ito ba ang lugar kung saan natuto si Jegar ng black magic o ito ba ang pinagmulan ng sumpa na iyon? Biglang namatay mag-isa ang ilaw ng parol. Lubos na kadiliman. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang tunog ng mga yabag mula sa kanan, pagkatapos ay sa kaliwa, pagkatapos ay sa likod. Ngunit walang nakikita. Pinaiikot ng mga pulis ang parol hanggang sa muling lumiwanag ang ilaw. At doon nila nakita. Sa harap ng higanteng puno ay nakatayo ang isang payat at matangkad na lalaki na may blangkong tingin. Maputla ang kanyang balat, lumubog ang kanyang mga mata, ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kanyang bibig.
Ang bibig na iyon ay umiti ng malapad, sobrang lapad para sa tao. Jegar, bulong ng isa sa mga pulis. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit dahan-dahang tumagilid ang kanyang ulo sa kaliwa pagkatapos ay sa kanan, na parang nag-aaral sa kanila o naghahanap ng kanilang kahinaan. Isa sa mga pulis ang pumwesto sa depensa. Narito kami upang arestuhin ka dahil sa pagpatay sa isang buong barangay. Hindi tumawa si Jegar, hindi rin nagalit. Dahan-dahan lamang niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi ng may boses na hindi tunog ng tao, hindi ko sila pinatay. Natigilan ang mga pulis. Nang mas mahina ang tono, nagpatuloy si Jegar. Tinawag ko ang nagpapatay. Sino ang kanyang tinawag? Anong nilalang? Anong kapangyarihan ang pumatay sa mga matatanda lamang at iniwan ang mga bata? Itinuro ni Jegar ang lupa sa ilalim ng puno. Nang paliwanagin ng mga pulis ang parol, nakita nila ang isang ritual na bilog na mas malaki kaysa sa nasa silong ng matanda ng barangay. Nagniningas ang bilog na iyon na parang baga. Bagaman walang nakikitang apoy, ang enerhiya nito ay lumalabas na parang tumitibok na puso. Mahinang bumulong si Jegar. Nilabag nila ang pangako at ang pangako ay kailangan singilin. Sumulong ang mga pulis. Isinakripisyo mo ang isang buong barangay dahil lamang sa paghihiganti. Tiningnan sila ni Jegar nang may blankong mata. Hindi lahat ng paghihiganti ay sa tao. May paghihiganti na sa mundo. Ang pangungusap na iyon ay nakabitin sa hangin na parang tunog na nagdadala ng kamatayan. Biglang lumakas ang hangin. Nanginginig ang lupa. Nagsilaglagan ang mga dahon na parang ulan. Mula sa likod ng ugat ng puno ay lumitaw ang malaking itim na anino na gumagalaw na parang hamog, ngunit may hugis na kahawig ng kamay. Ang kamay na iyon ay humawak patungo sa mga pulis. Iyon ba ang nilalang na tinawag ni Jegar? Iyon ba ang pumatay sa isang buong barangay? At ang pulisya ba ang susunod na target? Ang puting pulbo sa supot ng pulis ay biglang lumiwanag. Hinarangan ng ilaw na iyon ang itim na anino. Pinapaatras ito ng dahan-dahan habang naglalabas ng mabigat na tunog. Parang libu-libong boses na bumubulong ng sabay-sabay. Ngumiti si Jegar ng pahilis. Pansamantala lamang ang proteksyon na iyon. Inihanda ng mga pulis ang kanilang mga armas, ngunit alam nilang walang silbi iyon. Hindi sila humaharap sa tao. Humaharap sila sa isang bagay na lampas sa hangganan ng mundo. Lumapit si Jegar at nagsabi, kung gusto ninyo akong pigilan, kailangan ninyong pigilan muna siya. Ibig bang sabihin ay ang nilalang na iyon ang sentro ng sumpa? Kung pipigilan ang nilalang na iyon, titigil din ba ang sumpa? O mag-udyok ba iyon ng isang bagay na mas nakakatakot? Muling gumalaw ang itim na anino. Ngayon ay mas mabilis na at ang mga pulis ay may isang huling tanong lamang bago bumagsak ang dilim. Makakaya ba nilang mabuhay o ang gubat ang magiging susunod nilang libingan? Ang itim na anino ay gumalaw na parang buhay na hamog, mabilis na gumagapang at biglang humaba na parang ugat ng puno na gustong bumitay. Umatras ang mga pulis na nakatutok ang armas, bagamat alam ng kanilang instinto na walang silbi ang bala laban sa isang bagay na walang pisikal na katawan. Ngunit patuloy silang nagpaputok. Sumabog ang putok ng baril sa madilim na gubat. Ngunit ang bala ay tumagos lamang sa itim na hamog ng walang iniwan na sugat. Sa halip, lalong lumaki ang anino. Tila nagalit dahil sa pag-atake. May kamalayan ba ang nilalang na iyon? Galit ba ito? Gutom ba ito? O simpleng sinusunod lamang ba nito ang utos ni Jegar nang hindi naiintindihan kung ano ang tao? Nakatayo si Jegar sa likod ng higanting ugat ng puno na may malapad na ngiti na sobrang kalmado para sa isang taong nasa gitna ng nakamamatay na kaguluhan. Itinaas niya ang kanyang kamay at mas mabilis na gumalaw ang anino na bumuo ng isang madilim na buhawi sa hangin na parang maliit na portal. Naramdaman ng mga pulis na nanginginig ang lupa sa ilalim nila. Ang puting pulbos na ibinigay ng matanda ng barangay ay lalong lumabo. Humihina ang proteksyon. Ilang minuto na lang ang natitira sa kanila? Kapag nawala ang proteksyon, mamamatay ba sila tulad ng mga residente ng katabing barangay? Iyon ba ang dahilan kung bakit sinabi ng matanda na ang misyon na ito ay isang daan na hindi tiyak na makakabalik? Biglang lumukso ang itim na anino patungo sa isa sa mga pulis. Mahinang sumabog ang puting pulbos mula sa kanyang supot. Lumikha ng dingding ng puting ilaw na pumigil sa pag-atake na iyon.
Napaupo ang pulis sa takot. Dali, kailangan nating lumayo sa ritual na bilog na ito, sigaw ng isa sa mga pulis. Tumakbo sila, ngunit ang mga ugat ng puno ay buhay, gumagalaw na parang mga tentacle, humahawak sa kanilang mga paa. Dalawa sa mga pulis ang halos mahila, ngunit ang pagbaril sa ugat ay nagpalaya sa kanila bagamat walang sugat ang ugat. Nagulat lamang, paano kayang magkaroon ng kamalayan ang ugat ng puno? Bahagi ba ang puno na ito ng sumpa? Binuhay ba ng ritual ni Jegar ang gubat mismo? Habang tumatakbo sila, mahinang tumawa si Jegar. Walang makakataka sa nilabag na kasunduan. Kahit kayo. Huminto ang mga pulis nang marinig ang ibang tunog. Tunog na hindi nagmula kay Jegar o sa itim na anino. Ang tunog na iyon ay parang dose-dose ng bulong na nagmumula sa lahat ng dako. Ang parehong bulong na narinig nila sa silong ng matanda ng barangay. Ibalik ang parusa, pangako. Lalong lumakas ang bulong. Tinakpan ng mga pulis ang kanilang tainga, ngunit ang tunog na iyon ay naririnig pa rin sa loob ng kanilang ulo. Nanginginig ang gubat na parang malaking nilalang na gumigising. Ang bulong na ito ba ay tinig ng mga kaluluwa ng mga namatay na residente? Nahuli ba sila sa loob ng sumpa? Sinisisi ba nila si Jegar o sinisisi ang kanilang sariling barangay? Biglang bumagal ang itim na anino. Tila bumalik ito. Tila may isang bagay na pumigil dito. Pagkatapos, ang lupa sa ilalim ng higanting puno ay bahagyang nabasag, naglabas ng pulang-pula na ilaw na parang magma. Mabilis na lumingon si Jegar. Nagbago ang kanyang tingin sa takot sa unang pagkakataon. Hindi maaari. Kung natatakot si Jegar, ano ang mas malakas kaysa sa nilalang na kanyang tinawag? Malakas na nanginginig ang mga sanga ng puno. Mula sa bitak ng lupa ay lumitaw ang nagniningas na pulang simbolo. Simbolo na iba sa mga ritual na simbolo na karaniwang ginagamit ng tao. Ang simbolo na iyon ay mas sinauna, mas malaki, mas masama. Sigaw ni Jegar, "Huwag mong gisingin iyan. Hindi ko kayo tinawag." Sino kayo? Hindi ba iisa ang nilalang na ito? Bahagi ba ito ng isang bagay na mas malaki, mas matanda, mas mabangis? Nagulantang ang itim na anino pagkatapos ay bumalik sa paggapang sa ritual na bilog. Tila natatakot ito. Hindi alam ng mga pulis kung ano ang nangyayari. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi lamang sila ang nanganganib. Natatakot din si Jegar at ang nilalang na kanyang tinawag sa isang bagay na gumising mula sa ilalim ng lupa. Ito ba ang puso ng sumpa? Ang pinagmulan ng kapangyarihan na pumatay sa isang buong barangay o ibang nilalang na mas mapanganib? Mas lumaki ang bitak ng lupa, naging malamig ang hangin, at ang tunog ng bulong ay naging hiyaw, tunog na hindi nagmula sa tao o hayop, kundi parang tunog ng mundo na bumibitak. At bago humupa ang tunog na iyon, biglang sumabog ang itim na anino. Naging hamog na naglaho sa hangin ang nilalang na iyon. Bumalik sa pinagmulan nitong mundo. Humihingal ang mga pulis. Ngunit bago pa nila maproseso ang nangyari, narinig ang boses ng matanda ng barangay mula sa malayo, "Tumakas kayo mula sa puno na iyan." Ngayon, paano nakarating ang matanda sa gubat? Sinusundan ba niya sila o alam na ba niya na may isang bagay na gigising ngayong gabi? Lumabas ang matanda mula sa dilim, maputla ang mukha. Ginising ninyo ang isang bagay na hindi dapat hawakan ng tao. Ginising ba ang bagay na iyon ng magambala ang ritual? Nagdulot ba ang presensya ng mga pulis sa paggising na iyon? O nagkamali ba si Jegar sa kanyang ritual? Umatras si Jegar na nanginginig. Tinawag ko lamang ang tagapagbantay. Hindi iyan. Hindi iyan. Sinabi ng matanda, "Sinira mo ang selyo." Ang nilalang na iyan ang pinagmula ng sumpa at ngayon ay gising na siya. Nabasag ang puno, kumalat ang pulang ilaw na parang ugat ng dugo. Natanto ng mga pulis na hindi na ito paghabol sa kriminal. Ito ay digmaan sa pagitan ng tao at isang bagay na mas matanda pa kaysa sa gubat mismo. At nagsisimula pa lang ang gabing iyon. Nang lumaki ang pulang ilaw, hinila ng matanda ng barangay ang mga pulis palayo. Halos kalagkarin ang kanilang mga katawan dahil sa pagyanig ng lupa sa paligid ng puno na parang maliit na lindol. Sinubukan ni Jegar na tumakas sa ibang direksyon, ngunit ang mga ugat ng puno ay gumalaw at humarang sa kanyang daan. Buhay ba ang gubat na iyon o sumusunod lamang ito sa utos na nilalang na gumising? Inakay ng matanda ang mga pulis patungo sa isang ligtas na lugar,
Isang malaking bato na may simbolo ng proteksyon. Dito, anya, pansamantala lamang. Nagtanong ang mga pulis, ano ang gumising mula sa puno na iyon? Huminga ng malalim ang matanda na tila nagtitipo ng lakas upang sumagot, ito ang nilalang na sinasamba ng aming mga ninuno bago pa namin nakilala ang labas ng mundo, bago dumating ang relihiyon, bago umiral ang batas ng tao. Siya ang maniningil ng pangako. Maniningil ng pangako. Anong pangako? Nagpatuloy ang matanda. Ang mga ninuno ng dalawang barangay ay gumawa ng kasunduan sa nilalang na iyon daan-daang taon na ang nakalipas. Kasunduan upang protektahan ang barangay mula sa mga kaaway. Ngunit bilang kapalit, ang nilalang na iyon ay may karapatang maningil ng buhay ng mga matatanda kung may pangakong nalabag. Natigilan ang mga pulis. Ibig sabihin ba ay nilabag ng barangay na biglang namatay ang pangako ng mga ninuno? Anong pangako at paano nila ito nilabag? Dahan-dahang tumango ang matanda. Nang nag-away ng husto ang dalawang barangay noong nakaraang taon, pinalayas ng barangay na iyon ang kinatawa ng barangay na ito na dumating upang humingi ng kapayapaan. Iyon ang paglabag sa pangako at naningil ang nilalang na iyon. Nanginginig ang mga pulis. Tapos si Jegar, tanong nila. Yumuko ang matanda. Si Jegar ang taong sumubok na kontrolin ang nilalang na iyon para sa kanyang personal na paghihiganti. Tinawag niya ang tagapagbantay, pinilit ang ritual, binuksan ang selyo. Ngunit hindi niya alam. Ginising niya ang mas malaki. Natanto ng mga pulis na hindi si Jegar ang tunay na mamamatay tao. Binuksan lamang niya ang pinto para sa isang mas malaking bagay. Maaari bang pigilan ang nilalang na iyon? Tanong ng mga pulis. Tiningnan ng matanda ang puno na ngayon ay ganap ng nabasag. Hindi. Hindi siya kayang patayin. Ngunit maaari siyang ibalik sa kanyang selyo. Paano? Direktang tiningnan sila ng matanda. Kailangan ninyong pumili, iligtas ang ibang barangay o iligtas ang inyong sarili. At bago pa sila makapagtanong muli, nabasag ang puno na naglabas ng malaking figura na parang anino na may maraming kamay. Gumalaw na parang hamog na naghahanap ng biktima. Muling narinig ang bulong. Buhay ng matatanda. Magiging biktima ba ang mga pulis? Maaari ba nilang isara muli ang selyo o ito na ang huling araw nila sa gubat? Ang gabing iyon ay naging gabing magtatakda ng kapalaran ng dalawang barangay ng sabay-sabay. Ang nilalang na lumabas mula sa puno ay hindi maipaliwanag ng wika ng tao. Ang hugis nito ay hindi kailanman pareho. Nagbabago-bago ito na parang anino na sumusubok maging tao ngunit nabigo. Paminsan-minsan ay may mahabang kamay na parang sanga, minsan ay nagiging makapal na hamog, pagkatapos ay humahaba na nagiging kalahating tao na may mga mata na parang pulang baga. Ngunit isang bagay ang sigurado, gutom ang nilalang na iyon. Hindi pisikal na gutom, kundi gutom sa kaluluwa. Umatras ang matanda ng barangay habang pinapahiran ang lupa ng puting pulbos, gumagawa ng isang linya ng proteksyon na agad na lumiwanag na parang maliit na apoy. Huminto ang nilalang nang dumampi ito sa linya ng proteksyon, naglalabas ng mabigat na tunog na yumanig sa dibdib ng lahat. Kinikilala niya ba tayo? Bulong ng isa sa mga pulis. Mahinang sumagot ang matanda, kinikilala niya ang lahat ng matatandang tao. Dahil para sa nilalang na iyon, tayo ay mga utang na lumalakad. Utang? Utang sa kaluluwa. Paano ang isang kasunduan ng mga ninuno na daan-daang taon na ang nakalipas ay umiiral pa rin hanggang ngayon? At bakit ang mga matatanda lamang ang kinukuha ng nilalang na iyon? Sumagot ang matanda bago pa matapos ang tanong. Dahil ang mga matatanda lamang ang itinuturing na lumabag sa pangako, ang mga bata ay malinis pa, wala silang utang. Lalong lumakas ang tunog ng nilalang. Ang itim na hamog na bumubuo sa katawan nito ay humawak sa puno, sinira ito na parang maliit na sanga, nanginginig ang lupa. Natanto ng mga pulis na hindi lamang sila humaharap sa isang mahiwagang nilalang, kundi isang sinaunang entidad na hindi sumusunod sa batas ng mundo. Huminga ng malalim ang matanda. Ang selyo ay maaari lamang isara ng isang taong tumawag dito. Siya lamang ang kinikilala ng nilalang na iyon. Agad na napatingin ang lahat kay Jegar. Biglang nanginginig si Jegar. Hindi, ayoko. Gusto ko lang iparamdam sa kanila ang aking pagdurusa. Ayoko na bumangon ang halimaw na iyon. Hinawakan ng matanda ang kwelyo ni Jegar.
Ikaw ang nagbukas ng selyo. Kailangan mong isara ito. Kung hindi, lahat ng kaluluwa ng matatanda sa loob ng radius ng 3 barangay ay mawawala. Nagsimulang sumulong ang nilalang, unti-unting lumampas sa linya ng proteksyon. Pinigilan ng puting pulbos, ngunit humihina ang linya na iyon. Gaano katagal pa kayang magtagal ang linya ng proteksyon? Sapat ba ito upang isara ang selyo o mahihila ba silang lahat sa mundo ng nilalang na iyon? Humakbang pasulong ang mga pulis. Ano ang dapat gawin ni Jegar upang isara ang selyo? Tiningnan sila ng matanda ng may mabigat na tingin. Kailangan niyang ibalik ang kanyang kinuha. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ng mga pulis. Ang kanyang dugo. Ibig bang sabihin ay kailangan isakripisyo ni Jegar ang kanyang buhay o bahagi ng kanyang sarili? Ipinaliwanag ng matanda, upang buksan ang selyo ginamit niya ang kanyang dugo bilang susi. Upang isara ito, kailangan niyang gawin ang pareho. Ngunit sa pagpapakasakit ng higit pa. Mabilis na gumalaw ang nilalang, halos dumikit sa linya ng proteksyon. Umatras ang mga pulis na paupo si Jegar. Lalong maputla ang kanyang mukha nang mapagtanto na siya lamang ang makakapigil sa pagkawasak. Ayoko. Ayokong mamatay, anya na puno ng takot. Malamig na sumagot ang matanda. Kung hindi ka kumilos, daan-daang tao ang mamamatay. Dalawa lang ang pagpipilian. Mamatay ka bilang isang malaking kriminal o mamatay ka bilang ang tanging taong magliligtas sa amin mula sa pagkawasak. Naglabas ng hiyaw ang nilalang na tila yumanig ang buong gubat. Lumakas ang hangin, gumapang ang mga ugat ng puno patungo sa mga pulis, sumusubok na hawakan sila. Tiningnan ng isa sa mga pulis si Jegar at mahinang nagsabi, Jegar, binago mo na ang kapalaran ng isang barangay. Ngayon, oras na para baguhin mo ang kapalaran ng 2 pang barangay. Humihikbi si Jegar. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinundan na nilalang ang kanyang galaw. Binigyan ng matanda ng isang maliit na kutsilyo. Patakan mo ang iyong dugo sa gitna ng bilog. Isasara nito ang butas. Tiningnan ni Jegar ang kutsilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumapit ang nilalang ng lalo. Kumikislap ang pulang mata nito. Dali, sigaw ng matanda. Sa wakas, idiniin ni Jegar ang kutsilyo sa kanyang palad. Tumulo ang dugo sa lupa. Nang bumagsak ang dugo sa gitna ng bilog, malakas na nanginginig ang lupa. Lumabo ang pulang ilaw. Naglabas ng galit na ungol ang nilalang. Lumukso ito patungo kay Jegar ng napakabilis. Sinubukan ng mga pulis na pigilan sa pamamagitan ng pagbaril, ngunit walang silbi. Sumigaw ang matanda, tuloy mo. Patakan mo pa. Lalong idiniin ni Jegar ang kanyang kamay hanggang sa dumaloy ang dugo ng malakas sa simbolo ng lupa. Nagbago ang pulang ilaw na naging puting ilaw. Nagsimulang magsara ang bilog ng selyo. Huminto ang nilalang ilang pulgada mula kay Jegar na tila bumangga sa isang di nakikitang dingding. Sumigaw ito. Nagbabago-bago ang katawan nito na naging mas nakakatakot na hugis. Sigaw ni Jegar, ayoko. Ayokong mamatay. Gayunpaman, magsasarado lamang ang selyo kung tatapusin niya ang ritual. Tatapusin ba ni Jegar ang kanyang sinimulan o tatakas siya, hahayaan ang nilalang na patayin ang daan-daang tao? Sa isang huling sigaw, ibinagsak ni Jegar ang buong katawan sa lupa, idiniin ang kanyang dugo sa gitna ng simbolo. Sumabog ang puting ilaw mula sa loob ng bilog. Sumigaw ang nilalang at nagsara ang selyo. Tumahimik ang gubat. Isang katahimikan na sobrang bilis, sobrang biglaan. Malalim na yumuko ang matanda. Tumingin ang mga pulis sa paligid. Naglaho ang nilalang. Ang itim na usok nito ay nahigop sa lupa. Ang nabasag na puno ay muling nagdikit na tila hindi kailanman nabuksan. Ngunit si Jegar. Nakahandusay ang kanyang katawan ng tahimik, walang tunog, walang galaw. Patay na ba siya? Nalunok ba siya ng selyo? O hinila ba siya sa mundo ng nilalang na iyon? Walang nakakaalam. Mahina lamang sinabi ng matanda, nakabayad na siya. Matapos maglaho ang nilalang, naging napakatahimik ng gabi. Humihingal pa rin ang mga pulis na sumusubok intindihin ang katatapos lang na nangyari. Hinarap nila ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng medisina, batas, o anumang lohika. Ininspeksyon ng matanda ng barangay ang katawan ni Jegar. Saglit lang siyang tumitig.
Pagkatapos ay tinakpan niya ang mga mata ni Jegar gamit ang kanyang kamay. Wala na siya, anya. Nagtanong ang mga pulis, patay na ba siya? Dahan-dahang umiling ang matanda. Hindi ganap. Nandoon ang kanyang katawan, ngunit dinala ang kanyang kaluluwa. Dinala? Saan dinala? Ibig bang sabihin ay buhay si Jegar sa ibang mundo? Pinaparusahan ba siya? O naging bahagi siya ng entidad na iyon? Tumayo ang matanda at tiningnan ang madilim na kalangitan. Siya ang tumawag. Magsasarado lamang ang selyo kung isasakripisyo ng tumawag ang kanyang kaluluwa. Kung wala iyon, mananatili ang nilalang sa mundong ito. Naramdaman ng mga pulis ang lamig na gumapang sa kanilang buto. Nararapat ba si Jegar sa ganoong parusa o iyon ba ang presyong dapat bayaran dahil sa pagbubukas ng ipinagbabawal na pinto? Tiningnan ng matanda ang mga pulis ng may pagod na mukha. Kailangan ninyong malaman na ang nangyari ngayong araw ay hindi dapat ikwento sa labas ng mundo. Sumagot ang mga pulis. Ito ay pagpatay sa isang buong barangay. Paano kami mananahimik? Malalim na tiningnan sila ng matanda, sinasabi ang pangungusap na hindi matutulan. Kung isasama ninyo ang labas ng mundo, magbubukas kayo ng ibang pinto na mas malaki. Ibang pinto, ibang selyo. Ilang nilalang ang nakakalat sa gubat ng Mindanao? Ilang kasunduan ng mga ninuno ang aktibo pa rin hanggang ngayon? Sasagot sana ang hepe ng pulisya, ngunit biglang umikot ang malakas na hangin mula sa direksyon ng gubat. Ang parehong tunog na parang nang gumising ang nilalang. Ang mga pulis na nakaligtas sa ritual ay agad na humawak sa kanilang mga armas, kinakabahan. Ngunit ang hangin ay nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito. Iniwan lamang ang mas malamig na hangin. Bumulong ang isa sa mga pulis, nandoon pa rin siya. Sigurado akong nagmamasid pa rin siya sa atin. Bahagyang tumango ang matanda. Hindi kayang mamatay ang nilalang na iyon. Natutulog lamang siya kapag muling nagsara ang selyo. Kung tatawagin siya muli ng tao, gigising siya ulit. Ibig bang sabihin ay maaaring maulit ang parehong sakuna? May iba pa bang tao tulad ni Jegar na gustong tumawag ng madilim na kapangyarihan para sa personal na kapakinabangan? May iba pang barangay ba na may ipinagbabawal na kasunduan ng mga ninuno? Huminga ng malalim ang matanda. Ang katotohanan ay hindi upang ibunyag, kundi upang ingatan. Natanto ng mga pulis na ang mga katotohanan na kanilang dala ay mga katotohanan na hindi dapat isulat sa opisyal na ulat, hindi dapat pumasok sa archive ng estado, hindi dapat talakayin sa pulong ng headquarters. Ang katotohanan na iyon ay sa kanila at patuloy na gumagambala sa kanila habang buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan na iyon, may nakita ang isa sa mga pulis na kakaiba sa lupa. Bakas ng paa. Bakas ng paa ng matatanda. Hindi bakas ng paa ng bata, hindi bakas ng paa ng hayop, bakas ng paa ng tao. Lumunok ang pulis. Ito ang bakas ng paa ni Jegar. Mabilis na pinabulaanan ng matanda. Wala na si Jegar sa ating mundo. Hindi siya mag-iiwan ng bakas. Ngunit sariwa pa ang bakas na iyon papunta sa labas ng barangay. Ibig bang sabihin ay buhay pa si Jegar o ginagamit na nilalang ang katawan ni Jegar bilang sisidlan? Nagkatinginan ang mga pulis. Totoo man o hindi, isang bagay ang sigurado, ang katahimikan ng barangay na iyon ay hindi katapusan, kundi tanda na may isang bagay na nagsisimula pa lamang. Muling sumapit ang gabi. Nagpasya ang mga pulis na mag-impake at umalis sa barangay sa dahilan na tapos na ang ebakwasyon. Ngunit sa loob ng kanilang puso, alam nilang tumatakas sila mula sa isang bagay na mas malaki pa sa kanilang tungkulin. Tinawag sila ng matanda ng barangay bago sila umalis, may isang bagay na kailangan ninyong marinig. Anya! Huminto ang mga pulis. Tumingin ang matanda sa madilim na gubat. Ang nilalang na nakita ninyo kanina ay hindi nag-iisa. Ang gubat na ito ay nagtatago ng 7 pang selyo. 7 kasunduan, 7 sumpa. Nagulat ang mga pulis. 7. Ibig bang sabihin ay may 7 nilalang pa na maaaring gumising anumang oras? Ibig bang sabihin ay maaaring maulit ang trahedya ng barangay na biglang namatay ng 7 beses na mas malala? Nagpatuloy ang matanda hanggat hindi nilalabag ng tao ang kaugalian, hindi gigising ang nilalang. Ngunit ang mundo ngayon ay hindi na ang mundo noon. Marami na ang hindi nagpapahalaga sa kaugalian.
Ang mga salitang iyon ay tumama sa mga pulis na parang malaking bato. Ang modernong lipunan ay hindi na nabubuhay batay sa kaugalian. Ano ang mangyayari kung ang kawalang-alam ay magbubukas ng selyo? Mahinang sinabi ng pinakamatandang pulis sa kanila, ibig bang sabihin ay nakaupo ang mundo sa isang bomba ng oras na ginawa ng ating mga ninuno? Sumagot lamang ang matanda. Ang malamig na hangin ay humihip mula sa direksyon ng gubat. Kasabay nito, narinig ang tunog ng mga yabag mula sa malayo, mahina, regular na parang may naglalakad ng hindi nagmamadali. Agad na inihanda ng mga pulis ang kanilang mga armas. Ngunit nang lumapit ang figura, natigilan sila. Ang figura na iyon ay nakasuot ng gusgusin na damit na minsang isinuot ni Jagar. Magkapareho ang kanyang galaw, magkapareho ang kanyang hakbang, ngunit ang kanyang mukha ay mukha ni Jagar, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng tao. Posible kayang bumalik siya, bulong ng isang pulis. Sumulong ang matanda ng barangay, itinaas ang kanyang tungkod. Hindi iyan si Jagar. Iyan ay isang walang lamang sisidlan. Walang lamang sisidlan para saan? Para kanino? Ipinaliwanag ng matanda ng may mabigat na boses. Kapag isinusuko ng tumawag ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan ay iiwanan. Ngunit nangangailangan ng tagapagbantay ang selyo. Ang tagapagbantay na iyon ay ang walang buhay na katawan ng tumawag, walang kaluluwa, ngunit kayang gumalaw pa rin. Nanginginig ang mga pulis. Ginagamit ba ngayon na nilalang ang katawan ni Jagar upang bantayan ang selyo? Mananatili ba ang katawan na iyon sa gubat magpakailanman? Hahabulin ba nito ang sinuman na susubukang buksan muli ang selyo? Huminto ang sisidlan ilang metro sa harap nila, tumitingin ng may blangkong mata. Pagkatapos, sa isang dahan-dahang galaw, itinuro nito ang direksyon ng gubat. Tila sinasabi, binabantayan ang selyo. Huwag nang lumapit pa. O mas nakakatakot. Ang nasa loob ay hindi pa ganap na natutulog. Pinuwersa ng matanda ang lahat na umatras. Umalis kayo. Huwag kayong bumalik sa gubat na ito. Huwag na kayong magtanong pa. Dahil kung babalik kayo, hindi kayo makakalabas ng buhay. Dahan-dahang umatras ang mga pulis. Sumakay sila sa sasakyan at umalis sa barangay nang hindi lumilingon. Ngunit habang umaandar ang sasakyan papalayo sa lugar na iyon, isang tanong ang gumagambala sa kanilang isipan. Isinara ba nila ang sumpa o ipinagpaliban lamang nila ang isang mas malaking sakuna? Samantala, mula sa loob ng gubat, narinig ang huling bulong, hindi pa tapos ang pangako. Ang gubat ng Mindanao ay sa wakas ay bumalik sa katahimikan matapos humupa ang lahat ng sigawan, ungol at pagyanig ng sumpa. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi isang payapang katahimikan. Ito ay parang isang itim na tela na tumatakip sa isang sugat na hindi pa gumagaling. Isang sugat na nakanganga ng tahimik, naghihintay na mahipo ng kapabayaan ng tao. Sa lupa na iyon, sa pagitan ng mga gumagalaw na ugat at mga lumang puno na parang natutulog na higante, nakatago ang trahedyang kwento ng isang barangay na nawasak hindi ng ordinaryong krimen, kundi ng isa sa pinakamalaking kasalanan ng sangkatauhan, ang pagtataksil. Nang gabing iyon, nakatayo ang matanda ng barangay sa gitna ng barangay na biktima, tinitingnan ang mga walang lamang bahay na tanging katahimikan na lamang ang natitira. Ang kanyang mukha ay naging salamin ng katandaan at ng bigat na hindi masabi. Pinahiran niya ang lupa na tila hinahawakan ang mukha ng mga namayapa. Alam niya na ang sumpa na pumatay sa isang buong barangay ay hindi nagsimula ng madilim na kapangyarihan, kundi ng mismong tao. Paghihiganti, kasakiman, at pagmamataas ang naging mitsa ng isang kalamidad na hindi kayang patayin ng tubig o ng panahon. Sa ibabaw ng pulang lupa na iyon, mahinang bumulong ang matanda na tila kinakausap ang mga kaluluwa na naroon pa rin. Marami ang namatay hindi dahil sa mahiwagang nilalang, kundi dahil nakalimutan ng tao na maging tao. Iyan ang diwa ng trahedya na dapat maging aral para sa mundo. Dahil bago pa bumangon ang sumpa, bago pa dumating ang sinaunang nilalang upang maningil ng buhay, ang tao mismo ang nag-imbita ng pagkawasak. Ang paghihiganti ay nagpabulag sa dalawang barangay na nagpapakalimot sa pinakapangunahing halaga, ang paggalang sa kapwa. Nang sumiklab ang alitan, nang ang mga bastos na salita ay napalitan ng panlait at pagbabanta, nang nilabag ang kaugalian ng mailubos na pagkamakasarili. Doon nabuksan ang pinto ng pagkawasak. Bago pa man tawagin ni Jagar ang ipinagbabawal na nilalang,
ang pagkamatay ng isang barangay ay hindi katapusan, kundi isang salamin na nagpapakita ng mukha ng tao na nawalan na ng katinuan. Iba ba tayo? Mas mabuti ba ang mundo ngayon o mas malapit sa parehong pagkawasa? Dahil madalas nating hinahayaan ang puot na mamuno sa atin nang hindi natin namamalayan na ito ay isang imbitasyon para sa isang mas malaking sakuna. Natanto ng matanda ng barangay ang isang mapait na katotohanan na hindi mahiwaga ang pumapatay sa tao, kundi ang pagtataksil ng tao sa mga halagang dapat nilang itaguyod at ngayon, sa ilalim ng kalangitan na nagsisimulang mamula habang lumulubog ang araw. Isang malaking tanong ang nakabitin sa hangin na parang anino ng sumpa na hindi kailanman ganap na namamatay. Bakit ang tao ay napakadaling sirain ang kapwa-tao? Bakit ang isang bastos na salita ay maaaring magsimula ng digmaan? Bakit ang isang galit ay maaaring magwasak ng kaugalian na pinangalagaan sa loob ng daan-daang taon? Tiningnan ng matanda ang mga pulis na nakatayo pa rin malapit sa lumang puno. Ang kanilang mga mukha ay maputla at magulo matapos makita ang kakilakilabot na ibang mundo. Sila ang mga buhay na saksi ng isang trahedya na hindi maaaring ikwento sa mundo. Ngunit alam ng matanda na kahit hindi nila maibahagi ang katotohanan, maaari silang magdala ng isang mensaheng moral na mas mahalaga. Na ang pinakamalaking krimen ay nagsisimula sa puso ng tao, hindi sa mahiwagang mundo. Dahil ang sumpa ay hindi kailanman dumarating sa taong nagpapanatili ng prinsipyo. Ang sumpa ay dumarating lamang kapag binuksan ng tao ang pinto nito. Ganoon bumangon ang nilalang hindi dahil gusto nitong bumangon, kundi dahil binigyan ng tao ng dahilan upang bumangon. Nang tanggihan ng isang mayabang na pinuno ang kapayapaan, nang minamaliit ng dalawang barangay ang kaugalian, nang binaliwala ang kasunduan ng mga ninuno, nang nyurakan ang karangalan ng naglalagablab na pagkamakasarili. Kung gayon ang kasunduan na dapat ay nagpoprotekta ay naging parusa. Ang mahiwagang mundo ay hindi kalaban. Ang tao mismo ang kalaban ng kanyang kinabukasan. Si Jegar na sa huli ay naging biktima ng selyo ay patunay na ang taong nagnanais ng kapangyarihan upang maghiganti ay hindi lamang sinisira ang kanyang kaaway, kundi ang buong barangay kasama na ang kanyang sarili. Hindi siya bayani, hindi biktima, kundi isang totoong larawan kung paano nagtatapos ang paghihiganti sa isang mas malaking pagkawasa. Tiningnan ng matanda ng barangay ang katawan ni Jegar na naging sisidlan ng walang kaluluwa. Alam niya na hindi namatay si Jegar bilang halimaw at hindi rin nabuhay bilang tao. Siya ay naging babala, isang sagisag ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Isang mensahe mula sa mga ninuno na kapag nilabag ng isang tao ang kaugalian, hindi lamang niya sinisira ang kanyang sarili, kundi ang buong komunidad. At ngayon, ang gubat na iyon ay nagtatago kay Jegar bilang tagapagbantay ng selyo. Isang walang hanggang saksi na ang taong nakalimot sa mga halaga ay magiging bahagi ng trahedya na kanilang nilikha. Ang mga pulis na may pusong puno ng trauma ay dala ang mensahe na iyon ng tahimik. Alam nilang wala silang maiulat, walang maipapaliwanag, walang maibubunyag. Ngunit dala nila ang mas malalim na takot. Takot na ang mundong ito ay nagtatago ng mas maraming madilim na lihim, mas maraming sinaunang selyo, mas maraming kasunduan ng mga ninuno na aktibo pa rin at naghihintay na malabag ng modernong henerasyon na walang alam tungkol sa mga hangganan. Dito nagiging napakalinaw at napakakatakot ang mensaheng moral. Kailangan ingatan ng tao ang karangalan, pagkakaisa, kaugalian at kabutihan. Hindi dahil sa takot sa ibang tao, kundi dahil ang mundong ito ay mas malaki kaysa sa kanilang naiisip. Sa labas ng ating paningin, sa ilalim ng mga ugat ng puno, sa likod ng hamog ng gubat, may kapangyarihan na walang pakialam sa batas ng estado, teknolohiya o agham. Kapangyarihan na sumusunod lamang sa pangako at moralidad. Kung ingatan ng tao ang moralidad, mananatiling tahimik ang mahiwagang mundo. Kung sirain ng tao iyon, gigising ang mahiwagang mundo. Ang trahedya ng isang barangay ay patunay na ang maliliit na pagtatalo ay maaaring magbangon ng malaking pagkawasa. Na ang personal na paghihiganti ay maaaring magsimula ng malawakang sakuna. Na ang isang sakim na tao ay maaaring magdala ng libu-libong kaluluwa sa kamatayan. At ang pinaka-nakakatakot ay ang sumpa ay hindi kailanman ganap na namamatay. Naghihintay lamang ito ng dahilan upang bumangon muli. Tiningnan ng matanda ng barangay ang madilim na gubat at nagsabi ng may mahina ngunit matatag na boses. Hanggat ingatan ng tao ang kanyang puso, mananatiling sarado ang selyo.
Ngunit kung patuloy na kakalimutan ng tao ang kaugalian, kalilimutan ang paggalang, kalilimutan ang mga halaga, kung gayon ang mundong ito ay magbubukas ng pinto na hindi na natin kayang isara. Ang mensaheng moral na iyon ay nakabitin na parang panalangin o parang huling babala bago ang malaking bagyo. Dahil sa huli, ang nagpatapos sa buhay ng isang barangay ay hindi ang mahiwagang nilalang, hindi ang sumpa, hindi ang madilim na ritual, kundi ang ugali ng tao na nag-imbita ng pagkawasak. At hanggat may puso pa ang tao, maaari silang pumili na maging ilaw na nagpapanatili ng kapayapaan sa mundo o maging maliit na apoy na nag-uudyok ng malaking pagkawasak. Sumapit ang gabi, tahimik ang gubat, ngunit ang mensahe ay naririnig pa rin sa hangin. Ingatan ang pangako bago maningil muli ang mundo.